Hello po sa inyo mga kapapadadods. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang gabi kung saan man po kayong bansa naroon. Mag-unbox po tayo ng Lexing AB 270 BT amplifier. Sa tingin ko sa kanyang presyo ay sulit naman siya. So ito siya guys. So mabigat siya. So ayan, ito ang kanyang model AB 270 BT. Ang kanyang brand ay Lexing. Tara, samahan niyo po ako at unbox na po natin. So, yan guys, bali apat yung speaker ko. Dito natin isasaksak yung speaker na dalawang speaker. So, sa channel B naman ito, yung dalawang speaker din na dito naman siya sasaksak. So, magkahiwalay siya. Channel A, channel B. So, yan. Diyan natin sila isasaksak. So, yan, nakaabang na rito yung kanyang mga wire para isaksak dito sa saksakan ng speaker. So, bali ito lang ang aking mga speaker guys, yan. Isa, and then ang pangalawa. At ito naman sa ilalim, yan yung isang speaker. And then, ito naman yung sa kabila. So, bali, apat sila. So, dito lang lahat yan kukonect. Okay? I-connect na natin. So, yan guys, bawat channel nito, bawat isang channel ay meron siyang right and left na speakers, 4 ohms, and 8 ohms. So, ganito rin sa kabila, sa channel B. So, yan din, left and right na speaker, 4 ohms, meron siyang 4 ohms at saka 8 ohms. So, yan, para mag-balance siya. Maiwasan natin na masira ang amplifier o masunog man yan, ay kailangan makabalance siya. Yung dalawang speaker dito at dito rin yung dalawang speaker. So, balance siya nun. Maiwasan natin na magkaroon ng masira ang ating amplifier. Bali, itong maputing wire na ito ay sa dalawang speaker ko na bali dito siya nakasaksak dito sa, sabihin natin ito ay channel A. So yan, left and right. So yan, right. And then left yung sa kabila. Yan, left and right. So positive, negative. So itong palatandaan ko dito, yung nakasaksak doon sa speaker ko, itong nakabuhol nito,
siya ang positive. So, kailangan meron tayong, kung walang palatandaan na may kulay itong wire natin, pero puro siyang maputi, ay lagyan natin siya ng sign na ibuhol natin siya. So, yan ang gagawin natin na positive. So, ito yung isa. Yan. So, nakabuhol din siya. So, sinaksak ko siya rito sa kulay red na ito. Okay? So, yan ang positive. At ito naman yung hindi nakabuhol. So, dito siya nakasaksak sa ilalim sa kulay black na knob. So, yan. Yan. Bali, ito yung kanyang negative. Alright? So, yan. Okay na yung isang channel natin sa dalawang speaker. So, dito sa kabila ay ilalagay naman natin yung ikalawang channel na dalawang speaker din. So, sa channel B. So, yan. Okay. Itong nakalagay dito sa ating speaker. So, yan. Kung mapapansin nyo yan, nakabuhol siya. So, nakabuhol siya. Dito siya nakalagay sa kulay red dito, sa positive. Itong hindi nakabuhol, so, yan na po yung kanyang negative. Kasi itong wire ko ay wala siyang palatandaan na may kulay siyang red or black. Pure white lang siya. So, ganyan ang ginawa ko. Nilagyan ko siya ng palatandaan na binuhol ko siya para hindi po tayo magkakamali sa pag-install ng kanyang positive at negative. Okay? Para hindi po siya magkabaliktad. So, ayan guys, naisaksak na rin natin itong sa kabilang speaker. So, ayan. Positive, negative. So, ito yung kanyang wire. So, ayan. Yung mga nakabuhol na yan, ibali yan yung positive. So, ayan guys, recap lang po natin. At saka paalala na rin po sa inyong mga kung sakaling gagawin niyo po yung pagkabit ng wiring dito sa saksakan ng speaker, ay kailangan po ay yung isang speaker nyo dito sa positive at saka negative. So, hindi po pwedeng parehong positive yan or parehong negative. Tapos sa kabila ganun din. Parehong positive, parehong negative. So, maaari pong masira ang amplifier o baka masunog. Pero, kailangan po talaga ay positive, negative. Positive, negative. Yan. Sa inyo pong dalawang speaker dito, ay kailangan nakabalance siya ng positive, negative. And then, sa kabilang speaker naman, ganun din ho. Positive, negative, positive, negative. So, maganda siya kompleto. Parang meron na rin siya na mixer dahil meron siyang equalizer dito. Meron siya dito na saksakan ng SD card. Then, USB. Input ng mic 1 and mic 2. Yan ang kanyang mic volume, and then itong yellow ay ang kanyang echo. At ito naman meron siyang high, low, at meron siyang 0 to 10 na parang master volume rito. Pero wala siyang mid volume siya. So, yan. Meron siyang high yung treble at itong low ang kanyang bass. So, bass. So, yan. Maganda siya. At dito naman sa taas, meron siyang mode. Ayan. Halimbawa, ilagay mo sa radio, meron siyang FM ito. Ito naman ang selector na ito, pag nagsaksak ka ng USB, kailangan nakapindot siya na pababa. So, yung pagka pataas yung kanyang push button,
So, ang ibig sabihin nun ay nakaselect ka sa kanyang RCA jack na input doon para sa mga speaker. And then, ang maganda rito, meron siyang equalizer. So, ito naman ang kanyang LED level. Makikita mo rito kung nasa peak level na siya o yung nasa middle. So, yan. Itong green nito, yan. So, kailangan yung level niya ay hindi umaabot dito sa red para mag-feedback yung inyong microphone. Okay. So, ito naman yung malaking knobs sa kanyang master volume. O yan, minimum, maximum, yan. Okay. And then, ito yung kanyang power. Power on, power off. Try na natin buksan. Try natin gamitin sa Bluetooth. So, ito ang atin na ipupush. Itong kanyang mode selector. Ayan, Bluetooth. So, yan guys, kung nakikita nyo, naka-Bluetooth na siya. So, i-pair natin sa any cellphone or tablet. Kung mag-pair tayo na sa Bluetooth, yan, naka-indicate na rito yung Bluetooth. So, i-pair natin yung kung meron pa tayong extra cellphone. So, mag-pair tayo sa cellphone. So, yan guys, bali ito. Nag-pair na ako. Ang nakalagay sa kanya is BT speaker. So, yan, bali na-pair ko na siya. So, try natin na mag-sound check. So, yan guys. Ito nga palang volume dito. Ito. Kasi bali dalawa yung volume niya. Ito yung sa microphone. At ito naman, para siyang kung baga parang gain. Dahil naibuboost pa niya yung lakas ng sound. Dito. Ito fully na to, dalawang red. Pero ito sa mic, ito parang gain. So, wala naman nakalagay na gain, hindi volume din. Yan. So, yan. O, tignan natin, ha? Try lang natin, guys. So, yan, guys. This is GLC Mini Sound powered by Lexus Mega Tornado. Ito yung volume na parang gain. DJ Lion, DJ Lion, Remix. Pero siyempre guys, itong LED indicator niya maabot na rito sa yellow. So siyempre hindi na natin paabutin dun sa red. So kailangan hanggang dito lang sa yellow o sa green para hindi basag ang kanyang sound. Okay? So yan. DJ Lion, DJ Lion, Remix. Lalagyan natin siya ng kalaksing dito sa high. This is GLC Mini Sound powered by Lexus Mega Tornado. Pag walang kalaksing, yun. Walang kalaksing. DJ Lion, Remix.
yan guys. Bali itong master volume niya nasa kalahati pa lang siya. Oh. Pero malakas na. So guys, talagang malakas siya. So maganda itong amplifier na ito. So ito guys, subukan natin itong dynamic microphone ng Kevlar EM950. So maganda ang quality nito, Kevlar. So ito guys, testingin natin sa mic 1. So yan, i-volume natin. Hello, sound check. Hello, sound check. Check. Hello. Sound check. Hello. So, yan. Bali, nasa 3 o'clock itong kanyang volume ng microphone. Nasa 3 o'clock. So, maganda na yung sound na lumalabas. Actually, yan, nakatutok ako dito sa speaker, pero hindi siya nag-feedback. Maganda naman ang kanyang lumalabas na sound, kanyang quality. So, hindi siya malakas sa feedback, pero pwede pa natin itodo yan. Low, check. Oh, yan. So, yan, naka 5 o'clock na siya. So, naka full volume na siya. And then, itong echo, yan. Pwede natin ilagay sa 12 o'clock. So yan, pag nasa 12 o'clock na yung echo, madalas na masyado. Siguro mas maganda nasa 9 o'clock lang. Yan. So yan guys. And then, itong high natin, para may kalaksing ang ating boses. So tinodo ko na lang sa 5 o'clock itong high. Kumbaga ito yung treble. Okay? And then itong low, itong kanyang bass ay nasa 3 o'clock. So yan guys, ano sa tingin nyo? Maganda ba yung sound quality na lumalabas? So, paki-comment down below lang po kung anong po masasabi ninyo. Itong master volume, nasa 12 o'clock na siya. So, lagay natin sa 3 o'clock. Hello. Yan. Kumakagat na yung kanyang feedback. So, maganda nasa 12 or 1 o'clock lang tayo. Okay. So, all in all, maganda naman yung kinalalabasan ng kanyang sound quality. Alright? Mas maganda pa yan kung gagamitan natin siya ng mixer. Ang verdict ko dito ay maganda ang kanyang sound quality and sa kanyang presyo ay 2,700. So, okay na siya. Para sa akin ay sulit na siya sa kanyang presyo. So, yan guys, hanggang dito na lang po at next time ay susubukan natin na i-combine yan sa mga mixer o sound card man. Tingnan natin kung ano ang kanyang kalalabasan ng mga sound quality. Kung nagustuhan niyo po ang content nito ay please paki-share, paki-like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye!